Ano kayang pakiramdam kung makikita mo yung pinapagawa mo, halimbawa bahay o kung anumang proyekto tapos hindi pala ginawa? Siyempre, 'di ba, magagalit ka. At tingin ko ganun yung naramdaman dito ni Secretary Vince Dizon, ang ama po ng DPWH. Kasi sa kanyang pagbisita sa City of Davao, grabe, nakatenggang dike at mga flood control project. Hindi tinapos. Ang lupit. Panahon pa ito ng dating administrasyong Duterte. Mapapamura siguro talaga ang tao dito. Depende na lamang sa taong nagsasalita, no? May mga tao kasi talaga na bahagi ng kanilang ekspresyon ang pagmumura out of frustration. At ganun po yung nangyari dito. Sa balita po ng DZRH News Television, Dizon, napamura sa nakatenggang dike project sa Davao City. Davao City. Nak ng teteng na yan. Nitong mga nakaraang araw, kaliwat kanan po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang pag-ulan na nagdudulot po ng pagbaha. At hindi po naging ligtas ang City of Davao. Grabe po yung naging pagbaha doon. Kaya, ano kayang dahilan? Meron pong 51 billion pesos noong 2020 hanggang 2022 na inilaan para sa mga infrastruktura dyan. Partikular sa distrito nitong si Pulong Duterte. Panoorin, pakinggan po natin ang balita. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, Sunny Puersang ininspeksyon ni Manila City Mayor Isko Moreno at Public Works Secretary Vince Dizon ang drainage system sa kahabaan ng Espanya sa Maynila, kung saan magkakaroon ito ng upgrade construction. Habang sa Davao City, dismayado ang kalihim sa natuklasang nakatenggang proyekto na makakatulong sana sa mga residenteng malapit sa ilog. Magbabalita si Tina Nolasco. Napamura sa labis na pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon nang personal na makita ang hindi itinuloy na pagpapataas ng dike sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa lugar, tumambad ang hindi tapos na 7 taon niyang natengga. Tingnan nyo naman yung kalagayan ng mga kababayan po natin dyan sa City of Davao. No? Napakahirap ng kanilang buhay. Oh. Tapos, yung bahay nila tabing ilog, imbis na mapoprotektahan ng mga flood control project na ito, hindi nangyari. Dahil hindi tinapos. Pero sigurado, bayad po ang mga yan. Imposibleng hindi po yan nabayaran. O mula pa 2019, Gete Dizon, kung natapos lang sana ang proyekto, mapoproteksyonan ang mga residente na nakatira sa lugar at hindi nasira ang kanilang mga bahay. Bunso dito, agarang ipinag-utos ng kalihim ang dredging ng Talomo River at upang mapalaki ang kapasidad itong tumanggap ng tubig mula sa upstream areas ng Davao City. Taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Ba't hindi pa pinantayan nga ito? Anak. Inago nila yung pera. Kasi kung may dadugtong na yung dike na yan, hindi magkakang ganito eh. Oh, ingat ka. Ang kongresista dyan, puro Duterte. Tapos sasabihin mong ninakaw nila, tinago nila yung pera, baka may kalagyan ka dyan. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito. Samantala, dito naman sa Maynila, Sunny Puersang ininspeksyon ng kalihim ngayong Talagang yung frustration ni Secretary Dizon nandoon, ano? Kung ginagawa lang kasi talaga ng mga taong gobyerno yung tama, siguro maayos ang buhay ng mga Pilipino. Biruin ninyo, kung babalikan po natin ang balita at sa pamamagitan po nitong vlog ni Kristan, ito po yung 51 billion pesos eh. At kung paano niya ito ikinumpara sa mga budget, even ng isang lalawigan, napakalaki po para sa isang distrito. 51 billion pesos. Sus. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Nasaan na yun? Siyempre, bago natin pagpatuloy yan, itinanggi naman yan ni Pulong Duterte na napunta sa hindi maganda. Ito yan eh.
Representative Paolo Pulong Duterte pushes back after reports that 51 billion pesos in infrastructure funds went to his district during his father's term. In a statement, he said critics are free to inspect the work on the ground if they think there are ghost projects. Yan na nga, ini-inspect na. At merong hindi natapos. At marami pa siguro dyan. Alam niyo, kung hindi po nagkakaganito, kung hindi nagbabaha dyan sa Davao, marahil baka maniwala pa tayo na maayos yung mga flood control projects eh. Pero iba po yung nakikita natin. At kayong mga taga Davao, na-experience nyo po yan. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At nung 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay no? para sa mga proyekto with the DPWH. Dan kinonfirm ng DPWH ha. Ang tindi. 51 billion pesos. First district lamang ng Davao. Kaya siguro nitong Marcos administration, nung hindi na nila makuha yung bilyong-bilyong pondo dyan, eh nagwawala na itong mga Duterte. Kung ano-ano nang sinasabi nitong si Pulong Duterte. Nasanay kasi sila na bilyon yung hinahawakan nilang pondo sa loob ng panunungkulan niya bilang kongresista nung panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo naman. Na nakuha nga niya itong perang to. Ang tanong, anong klaseng proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch yan. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department, not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that becomes a source of corruption. To give a member of Congress 51 billion pesos in 3 years, ay, gaguhan na talaga to. So just to give you a point of reference, naghanap-hanap ako, tinignan kung magkano ba ang annual budget ng isang city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, tinignan ko muna yung Cebu. Actually, tinignan ko rin yung Davao pero nahirapan akong hanapin yung actual number kaya pwede nyo i-confirm kung tama itong number na nakita ko or hindi ano. Pero sa Cebu, which is comparable to Davao, nakita ko magkano yung budget nila per year for the entire city government. Ito po ang budget nila taon-taon. In 2020, Cebu had an annual budget of 10.4 billion pesos. Para po yan makapagbigay ng tamang serbisyo at mapatakbo ang gobyerno ng buong Cebu sa isang taon. Paulo Duterte alone got 13 billion pesos. First district lang yon. Paano yung second at third district? Di ba 3 distrito meron sa City of Davao? No, walang may alam kung saan ba niya to ginastos. In 2021, Cebu spent 10.1 billion pesos. That's their annual budget to be able to Ito, provide pinakamalupit. services, pay for salaries. Ito pinakamalupit dito mga tol. No? Nung 2021, saan ka naman nakakita ng kongresista sa kanyang distrito mayroong 25 billion pesos budget? And all of those things to run the city government. Paulo Duterte got 25 billion pesos. One person. Saan niya yan ginamit? And in 2022, Cebu had an annual budget of 8.9 billion pesos. And Paulo Duterte got
13 billion pesos. Total of 51 billion pesos mga tol. 51 billion pesos. Ulitin natin. 51 billion pesos. Unbelievable. Napapagago na tuloy dito si Kristan eh. Kasi gaguhan na talaga yung nangyari eh. No? Tapos hindi ma-question. Okay lang sanang may ganyang budget kung yung mga kababayan natin dyan sa City of Davao, sa bagay, proud pa nga sila eh. No? Di ko rin maunawaan talaga ang tao eh. Binabaha na kayo, tinatamaan na kayo dyan ng kaliwat ka ng pagbaha at malalakas na ulan na nagdudulot ng baha, pero Duterte pa rin. No? And nung bumisita pa dyan si Pangulong Bongbong Marcos, ultimo mga bata, ang babastos. Marahil kung ano kasi ang ama o ina nila dyan sa City of Davao na bastos, ganun tuloy yung namana ng kanilang mga constituents. No? Biruin mo kung ano-ano yung pinagsasasabi kay Pangulong Bongbong Marcos nung siya pumunta dyan sa lugar para tingnan ang welfare ng mga taga Davao. Tapos panay sisi pa kayo sa gobyerno, hindi nyo nakikita yung kongresista ninyo, yung mismong city government of Davao, dapat kayo yung nakakaramdam dyan mismo. Anyway, kung talagang mahal nyo mga Duterte, wala na tayong magagawa doon. Kaso lang ang masakit na katotohanan dito mga tol, bahagi ng pera na yan ang buwis ng taong bayan na lahat tayo nagbabayad. Buti sana kung mga taga Davao lang yung nagbabayad ng buwis at nanakawin ng kung sino-sino na taga dyan okay lang sa atin yun. Bahala sila sa buhay nila. Ang problema, buong buwis po ito ng gobyerno na binahagian ng napakalaking halaga, 51 billion pesos in total, ang first district nitong si Pulong Duterte. At hindi na tayo magtataka dyan mga tol. Kasi alam naman natin na budol talaga yung nangyari sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. No? Kaya sa puntong ito, puro throwback tayo ngayon. Babalikan naman po natin ang report ng Quadcom kaugnay po ng tinawag na si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at iligal na droga. Balikan natin lahat ito, pati mamaya yung naging testimonya ni Ramil Madriaga. Pakinggan natin muli ito mga tol, baka nagkakalimutan na no? Puro tayo impeachment. Bahagi ng impeachment yung pamilya Duterte at partikular yung tatay nila. Ano ba yung ginawa ng tatay nila at ng mga alipores po nito. Sa report po ng Quadcom na ito, ng binasa ng namayapang si Congressman Romeo Acop, muli po nating tunghayan ang naging konklusyon ng kanilang pag-iimbestiga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Bakit? Siyempre, may mga kasabwat. Hindi naman pwedeng maging kabisado nila yan kung walang mga kasabwat na taong gobyerno, di ba? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit
si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng sabong ipinasok. 6.4 billion in 2017 Yan. at 3.4 billion in 2018. Dito baka nagkakalimutan. Ang tinuturo di umanong sangkot dyan, isa, si Congressman Pulong Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. O, ituloy natin ang pakikinig. Na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni na Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Grabe, no? Tinuturong sangkot sila doon. Kaso lang panahon nila kaya walang nangyari sa investigasyon eh. Anak, manugang, kaibigan, anak ng teteng na gobyerno yun, no? Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba, gaya ng sinabi niya sa atin, dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayun kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system. A crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang? Kaya talagang panloloko ginawa ni Rodrigo Duterte sa mga Pilipino, no? Biruin mo, yung kanyang campaign slogan, anti-criminality, anti-illegal drugs, anti-corruption. Tapos yung illegal drugs, kuno, natigil? Hindi. Ang dami-dami pa rin illegal na droga ng mga panahong iyon. Ang problema lamang kapag kakampi, untouchable, pagkakalaban, tigok. No? Si Peter Lim, si Michael Yang, di umano, mga drug lords. Ang lalaya nila. Yung ibang mga drug lords, patay. No? Tapos, sa anti-criminality, ang galing nila magpalabas ng mga magagandang balita. Pero ang katotohanan, kaliwat kanan ang patayan, kaliwat kanan pa rin ang nakawan. Kaliwat kanan pa rin ang katotohanan, bentahan ng illegal na droga. Ako ay nagsasalita, hindi dahil base sa balita, kung hindi experience ko mismo bilang dating pulis. I do not know nung 2019 and beyond. Kasi from 2016 to 2018, pulis pa ako eh. Tapos, yung anti-corruption, may isa walang napakulong.
May naipakulong ba si Rodrigo Duterte? Wala silang maisasagot. Hindi nila kayang sagutin yung tanong na yun. Sino ang naipakulong ni Rodrigo Duterte na kurap? Wala, may isa. Walang x-ray or kahit anong form of physical examination. Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto, from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, he started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa 2 container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire-rent ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses. Anong nangyari kay Taguba at doon sa isang agent na nakulong? Nag-testify sila against pulong sa Congress at prove na wala silang kasalanan. May ginawa bang Congress o sino man para mapalaya itong mga nakulong? Unang-una, huwag kang magagalit sa sasabihan ko ha. Yung prove na wala silang kasalanan, wala po ang Kongreso sa posisyon para sabihin yon. Tanging korte po ang magsasabi kung walang kasalanan si Taguba at saka yung custom director, nakalimutan ko yung pangalan. No? Pangalawa, yung ginawa po ng Quadcom ay hearing in aid of legislation. Hindi po sila nandoon para ipawalang sala si Taguba at yung isa, nor tulungan sila sa kanilang mga kaso. That was hearing in aid of legislation. Sana nga may produkto yung Quadcom report na ito na nauwi sa pagbabalangkas ng batas na pwede po natin gamitin sa kasalukuyan para ma-prevent na yung mga ganitong pagkakataon. At pangatlo, ano ang sitwasyon nila ngayon? Sila po ay nakakulong sa Bureau of Correction, sineserve po nila yung conviction po nila, yung penalty, pero naka-apila pa sa ating pagkakaalam yung kanilang kaso sa Korte Suprema. Ongoing pa rin yung kanilang kaso at nasa kamay po yan ng korte. Pasensya na, pero wala po yan sa kamay ng Kongreso. Ngayon, pinapanood po natin ito muli, binabalikan po natin muli para sariwain na ayon sa mga akusasyon, may mga ganito pong sirkumstansya sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. Yun po yung hindi natin dapat kalimutan kasi 2026 na at malapit na po ang 2028. Dapat maging malinaw sa bawat Pilipino na ang mga Duterte, ayon sa mga akusasyon na ito, ay hindi po talaga malinis.
Huwag tayong muling magkamali na maghalal ng isang Duterte sa national posisyon. Kung gusto po ng mga taga Davao na manatili ang mga Duterte na manungkulan sa kanila, so be it. Total, yun ang gusto nila eh. Mula sa barangay captain yata hanggang sa mayor, congressman, puro mga Duterte na't magkakamag-anak ang nandiyan. Ayaw na nilang pagbigyan kung sino man na hindi po kasama sa kanilang pamilya o kamag-anak. At laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang naaresto ng mga Chinese sa raid na yun. Mahalaga po itong Domoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn his lesson from the tragic Domoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Sa Davao na lang, wag na sa nasyonal. Sana nga no? Yun talaga yung ultimate wish ko ngayon eh. Kung mananalo pa rin ang mga Duterte, sige lang. Okay na sa akin, basta sa Davao na lang sila. Wag na po sa nasyonal. Kasi nakakadala na po yung nangyari. 6 na taon tayong pinanungkulan ni Rodrigo Duterte. Anong nangyari sa Pilipinas? Lalo tayong nalugmok. Nalugmok tayo sa korupsyon, sa illegal na droga, sa ano pa ba? No? Sa mga corrupt na public official. Ngayon na lamang unti-unting nililinis ng ating Pangulo. Sa tulong ng mga pinagkatiwalaan niya ngayon sa gobyerno, salamat din kay Ombudsman Boyong Remulla na yung mga untouchable ngayon na pagkakasuhan. Ang daming mga untouchable sa panahon partikular nitong si Duterte na ngayon hindi umubra yung kanilang mga pagiging sacred cow, ika nga, o pagiging untouchable. And hopefully, pagkatapos po nitong impeachment, whatever kung anong maging desisyon dyan ng impeachment court, mag-proceed ang Office of the Ombudsman sa pagkakaso na dito kay Sara Duterte. Kasi kahit i-acquit naman niya ng Senado, iba naman yung maaaring maging kriminal na kaso. Lalong-lalo na pagka mabuksan na yung mga bank at tax records na magpapatunay na may tagong yaman itong si Sara Duterte, magiging sapat na basihan na po yun para po magsagawa ng mas malalim pang investigasyon ang ombudsman at naniniwala ako na maiaakit po yan sa korte. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, na baon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon at parang hindi na lang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord? At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po natin kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Acerto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa ng mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Acerto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Acerto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course, Alan Lim, Michael Yang, Lee Wenxiong,
Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang lumutang ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Domoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Cebu Laboratory chemists and workers were killed. Grabe. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Tapos proud na proud ang mga Duterte supporter kasi addict daw, pusher, drug lord. Kaya okay lang daw pong patayin. E paano naman yung mga nadamay na inosente? Sasabihin nyo lang collateral damage. Like Senator Bato de la Rosa stated, shit happens. Di pa pwede yun. Nasa demokrasyang bansa tayo eh. No? Ngayon, sasabihin ninyo, bakit? Yung mga biktima ba? Anong ginawa? Meron pong gobyerno na nagpo-prosecute doon po sa mga suspect, sa mga akusado eventually, at yung iba nakakulong na ngayon. No? Kung gusto nyo ng patayan, dapat sa ibang bansa, yung hindi po sa demokrasyang bansa. Ako gusto ko talaga yun eh. Sa totoo lang, kaso lang meron tayong sinusunod na batas. Ayoko makipagplastikan sa inyo mga tol. No? Yung mga heinous crime, gusto ko talaga yan mga yan, bitayin na, patayin na. Kaso lang, hindi ngayon yung ganun ng batas eh. Kung walang batas na nagpaparusa ng kamatayan, wala sino man sa mga Pilipino ang dapat maggawad ng kamatayan. Katulad ng ginawa, di umano, nitong si Rodrigo Duterte sa panahon ng panunungkulan niya sa loob ng 6 na taon. At kung hindi ako naging pulis, baka maniwala pa ako, no? Sa mga kwento-kwento. Kaso lang, dati ako naging pulis eh. Di ko lang masabi sa inyo yung mga nalalaman ko eh. Anyway, tuloy po tayo dito. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemist and workers na isang Cebu laboratory? Is this not a story that just seems all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade. All for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs or in the name of competition? Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Asierto, Las Cañas also makes the connection between Michael Yang and the Domoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Domoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Yang ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments. Two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom. A corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered.
The shabu Sige, Tol, entered the sige. country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the war on drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. Di ba? In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng Paano mo gagalawin si Michael Yang? Itinalaga ang economic advisor, di ba? Kaya pagka ganun ng sitwasyon, parang sinasabi sa ni Rodrigo Duterte, untouchable yung tao na yan, wag niyong gagalawin. Oh. Ganun lang yun eh. Pinrotektahan ni Rodrigo Duterte yung mga kaibigan niya, tapos yung mga kalaban nila, pinagpapapatay, o kaya pinagbantaan, kaya nagsipagtago. kanyang businesses. We can all recall the Farmally scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Farmally scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Farmally officials such as Wang Chuyen and Lincoln Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Farmally operations. The personalities we have discussed warned us very early on. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Diba? Pero ang mga warning na ito 2016 hanggang 2022, no? Akusasyon nitong si Asierto. O sila yung mga nagpalaganap eh. At totoo yun. Ako naniniwala na ako dito mga tol. Kasi noon di ka makapagsalita. Pag may order sa taas, operate ka lang, sunod ka lang. Tapos meron pang kota-kota. Alam nyo ba na kapag ito naman ay inamin ni former Congressman Bosita, di ba? Na kapag wala kayong napapatay sa istasyon, sa lungsod o munisipalidad ninyo, na mga involved sa illegal na droga, marirelieve yung hepe. Just imagine, yung mga pulis noon na naka-assign sa Intel, kung anong uri ng mga pulis ang nangyari sa ating tropa nung mga panahon na yun. No? Saan ka ba naman maniniwala? Paano mo papaniwalain ngayon ang sarili mo na kung kailan sinasabi nilang weak ang presidente, saka ngayon hindi lumalaban ang mga kriminal? Samantala noon na yung presidente ay strong ayon sa kanila, saka maglalalaban ang mga kriminal? Di ba? Dapat mas mauunawaan natin na ang mga kriminal mas matapang yan kung sa tingin nila weak yung namumuno. Bakit ngayon hindi pinapatay bagkos nahuhuli? Ang mga gumagawa ng krimen ngayon napaghuhuli. ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic. Ito ang nakakaawa si Colonel Asierto. Kasi na-dismiss siya sa serbisyo, pinagbintangan, syempre, focus na eh. Kaya tanggal sa serbisyo, tapos kinasuhan pa, ngayon nagtatago. Sana natulungan ito no? Kasi lang, wala tayong magagawa, di natin alam ang sirkumstansya sa gobyerno. Nakakaawa lamang dahil nagsilbi ito sa bayan para labanan ng illegal na droga, tapos siya pa napahamak. Siya pa yung nasira ang buhay. And they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at pumita sila dahil dito. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad.
Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline Isa pa. stance against illegal drugs and criminality. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya Let that pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. sink in sa atin, ano? Napakasakit, no? Siya pala yung mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Tapos magpapabudol pa, mga Pilipino, dito kay Sara Duterte. Naku po. Salamat kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakulong na itong si Rodrigo Duterte sa ICC. Kaya dapat tulungan natin ang gobyernong ito. Huwag nating hayaan na makabalik ang Duterte sa Malacanang. Otherwise, wala na pong patutunguhan ang Pilipinas. Unfortunately, kulang na tayo sa oras, kaya hindi na natin mapapakinggan itong testimonya ni Ramil Madriaga. No, dako na po tayo sa raffle natin, mga tol. At congratulations sa mga nananalo. Mayroong nagtatry na mga scammer, mga tol, di sila umubra eh. Biglang nawala yung kausap ko eh. No? Tama na yung isang beses niyo akong maloko, wag naman dodoblehin pa. Dinodoble nyo eh. Lolokohin pa ako, dinodoble. Yung mga scammer ha, yung mga mananalo dito, for your information, i-add ko kayo sa Facebook, tatawagan ko kayo through Messenger, no? Para siguradong kayo yung kausap ko. Pag hindi nyo sinagot, sorry, di ko kayo bibigyan ng panalo ninyo. Okay? Draw tayo. 2 t-shirt ang mananalo na naman ngayon. Nasa 20 t-shirt po ang ipapamahagi natin. Wala kayong iisipin kung hindi tanggapin yon. Ipoprovide nyo lamang yung inyong name, address, saka cellphone number para ma-ship namin ni Top Wife. Pero sasabay-sabayin na namin yan next week. No? I-draw natin kung sinong mananalo ng 2 Top 1 t-shirt. Mary Eileen Salvador. Mary Eileen Salvador. Parang ha? Okay. Nakalimutan ko yata yung full name eh. Sandali ah. Nandyan ba? Nandyan. Anyway, congratulations ah. I-screenshot natin. Ito pa. Shuffle tayo ulit. Yan. Di ba? Oh. Alam mo na 'yon. Oh, ito ah. Congratulations ah. Reyka Melendez. Reyka Melendez. Screenshot natin para hindi makalimutan. Top 1 t-shirt po ang napanulo ninyo. At meron pa tayong ilan? 14 pa. Sa mga live stream po natin ito ipinamamahagi. Kaya congratulations po sa inyong lahat mga tol. Yung mga gustong sumali sa August 31 pa. No? Pinapagawa ko lang muna yung sample natin. Tapos, oo. No? Nandyan ba si Mare? Anyway, hanggang dito na lamang muna mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.